nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba, kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanyang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat na ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa Diyos ang pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda.
Hindi sila gaanong kalayuan sa Pangpang. Mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa Pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa Pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po! Kamusta? Hari nawa ay patuloy nating nararanasan ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Alam po ninyo, ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagiging konkreto sa ating karanasan kung ating matututuhan na kilalanin lagi si Jesus sa mga biyaya at himala na nangyayari sa ating buhay. Dalawang bagay po ang tinutukoy nito. Una, makita natin ang mga kahangahangang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy po ang paggawa at pangyayari ng mga himala, malaki man o maliliit. At pangalawa, napakahalaga na sa mga kahangahangang pangyayari o karanasan na ito ay nakikita natin doon ang kamay ng ating Panginoon. Katulad po sa ating mga pagbasa ngayon, mula po sa Gawa ng mga Apostol, tinanong sina Pedro at Juan na mga lider ng mga Hudyo kung sa kaninong pangalan at kapangyarihan nila ginagawa ang mga himala katulad ng pagpapagaling sa isang hindi nakalalakad o lumpo. At ang sagot nila, ito ay dahil sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sa ating ebanghelyo, magdamag na nangisda sina Pedro, Juan at mga kasama at wala silang huli. Nung magmamadaling araw, may lalaking lumapit sa kanila at sabi, sa bahaging ito ng bangka ninyo ihulog ang lambat, at nakaranas sila ng masaganang huli matapos ang magdamag na kabiguan. At ano ang sabi ni Juan? Ang Panginoon iyon. Kita natin sa mga pagbasang ito na kinikilala na mga alagad at kahit pa ng ibang mga tao ang mga kamangha-mangha na pangyayari sa kanilang buhay, mga biyaya na maituturing, at hindi doon natatapos sa pagkilala sa mga kamangha-manghang karanasan na ito, sa mga himala na ito, ang kanilang pinatutungkulan bilang dahilan kung bakit may mga ganitong biyaya at pagpapala ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At yan ang Panginoong Hesus na nagtagumpay sa kamatayan, ang Panginoong Hesus na ginapi, nilampasan ang lahat ng sumisiil at nagpapahirap at humahadlang sa tao para magkaroon ng kaganapan ng buhay. Ang Panginoong Hesus na ito ang siyang bumangon mula sa kamatayan, naluluklok ngayon sa kaluwalhatian ng Diyos, at siyang nagbabahagi ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa ating lahat.
Alam nating hindi natapos ang mga mahal na araw, ang kwento ng pagliligtas sa atin ng Diyos sa Biyernes Santo. Natapos ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon na ipinagdiwang natin noong nakaraang linggo at patuloy pang ipinagdiriwang hanggang ngayon. Ngunit tayo ba ay sumapit sa Biyernes Santo at nakalampas dito upang umabot sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus? O baka nananatili tayo sa mga Biyernes Santo ng ating buhay? Na wala tayong laging nakikita o pinapahalagahan kundi ang mga kabiguan, kapaitan, kasaklapan, ang mga hirap at dusa sa buhay. Hindi po natin ito tinatanggi. Lahat po tayo mayroong kanya-kanyang krus na pinapasan, pinagtitiisan, ngunit hindi po ito ang kabuuan ng ating karanasan bilang mga anak ng Diyos. Ang daan ng krus ay daan ng kalwalhatian, kaya't kapag may dusa, mayroong gloria, may kamatayan, may muling pagkabuhay. Ito ang buong larawan ng ating pag-iral bilang mga alagad ng Diyos. Anong ating pinipili na bigyang pansin at pahalagahan? Ang mga nagpapabigat ng ating loob o ang mga pumupukaw at bumubuhay ng ating pag-asa? Totoo, mayroon tayong pinagtitiisan, ngunit totoong-totoo din. At mas maraming marahil ang mga kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa buhay mo at sa akin. Kaya't anong kwento ng mga kamanghamanghang biyaya ang ating kinikilala at pinapahalagahan at siyang iniingatan sa ating isip at sa ating kalooban? Ang mga biyayang ito, huwag nating hahayaang dumating at mawala nang hindi natin napahalagahan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay kahit pa sa mga simpleng pamamaraan. At hindi natatapos sa pag-iingat sa mga biyaya ang pag-alaala ng mga kamanghamanghang bagay upang ang biyaya ng muling pagkabuhay ating maranasan. Katulad ng mga apostoles, sana lagi nating mapahalagahan. Kaya may biyaya, kaya may mga kamangha-mangha. Anong sabi ni Juan? It is the Lord. Ang Panginoon iyon. Ang sagot ni na Pedro, dahil sa ngalan ng Panginoon iyon. Kailangan ng ating panahon na mapakinggan na si Jesus ay tunay na muling nabuhay. At siya'y tunay na muling nabuhay dahil siya ay patuloy na gumagawa, naghahatid at nagbibigay ng mga kamanghamanghang biyaya at pagpapala sa lahat ng tao. Noong panahon ni na Pedro, dahil sa kanilang kwento sa kapangyarihan ni Jesus sa isang hindi makalakad, sa isang lumpo, 5,000 tao ang agad na sumampalataya sa Kanya. Sa ating panahon na marami ang nagdududa, mabuti nga ba ang Diyos? Nagtagumpay nga ba ang Diyos? Si Jesus nga ba'y muling nabuhay? Sana tayo ang Kanyang maging kasangkapan upang ikwento sa lahat. Oo, buhay ang Panginoon at napagtagumpayan niya ang kasalanan, kasamaan at pati na ang kamatayan. Sapagkat ito ang kamangha-mangha na ginawa niya sa akin. Ito ang kwento ng mga kamangha-mangha na ginawa niya sa iba. At patuloy na gumagawa at kumikilos si Jesus ng kamangha-mangha sa buhay ng bawat isang tao. Ipagdiwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus sa pagdiriwang sa Kanyang mga himala at biyaya at pagkilala na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ito. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.